Okay. So, thank you po, Ma'am Tagura, for agreeing to participate in this interview. Again po, our topic is exploring cultural influences on oral and written fluency in English, the case study of Teduray students at Cotabato State University. So, good morning. My name is Joanna Frances Nangonon. Along with my group mates, we are conducting this study, and the purpose of this interview is to explore how cultural factors shape the oral and written fluency of indigenous Teduray students here, as well as their challenges and opportunities they encounter in their language learning journey, and also what could be the possible interventions or programs that you would wanted to suggest for them to learn them more. And before we begin, I need to review the consent form with you po. Ayan, so again, this form explains the purpose of the study, what your participation will involve, the potential risk and benefits, and your rights as participant. So, yeah, yun the introduction po, and then ayan, title of the study, introduction, purpose of the study, participation, and we really ensure for confidentiality of this interview with you. And ayun. So that's it po. So are we going to start? So first po muna, how are you today, ma'am? Um, okay po, ma'am. Sige, so let's begin na po sa ating uh, question number one. Ayan po. Ayan. So, we have our research question here. Can you describe how cultural background affects, influences your experience in learning English? You start first. So when we say uh, experiences, we have so many experiences with this English learning English. So, itong mga students, kung minsan, they do not even wanted to say something, minsan kasi as if they are discriminated and they are discriminated. Pero with this, through my experience here, parang is that they cannot even talk, diba? With that, pero they know it. Hindi lang nila ginagawa. They are just listening, kaya with that questions kung ano ba. Pero kayo po, going back to where you begin, sa paano kayo unang first nag-aral ng English as ano? We are very, mga bata pa kami, no? Our parents, no? They talk to us in English. Wow. Talaga. Yung mga basic na mga English, do not do that, do not do this, or minsan, after bago kami kakain, so we are always there para mag-ano sila sa amin. Yung mga English speaking, gano'n. Yun ang talagang sa English. English. So even before, Kasi maliliit pa kami eh. They know how to talk na English. Kahit na yung mga small things they taught us how to speak. How to respect. so meaning to say po that time, kayo, you don't have any challenges na hindi na kayo nahihirapan kasi sa bahay pa lang. Sa bahay pa lang. Kahit na ganun ang mga parents namin na they talk to us. We are talking just minsan do not do this, like that, kayo, we know it already sinasabi nila.
Kaya pagdating sa labas, wala rin, Wala na. madali lang. No problem. So, sige po. Proceed na tayo sa next naman. Is there any cultural factors that influence the oral fluency? Yun, ano ba yung mga cultural factors such as tradition ba, may accent ba, beliefs ba, that could affect sa fluency ng English? When you say belief, kasi we could adapt. We could adapt and believe sa mga iba't ibang kultura. Open. Open kami, but we do respect also others. Doon pa rin kami pero we will just observe. Observe kung ano ba yung mga ay, totoo. Sige. At looking back, di ba, yung kanina nasabi ninyo, ma'am, kayo yung nakapag-aral, di ba, sabi niyo, tuwing uuwi ka doon, sabi nila, ano yun, saan ka nang galing, ganyan. Tapos, saan ka naman nakatira? Nanggaling ka ba sa abroad? Hindi. Pero di ba, alam na nila na magaling ka na mag-English, ganyan, professional ka na. Parang, paano nakaka-affect yung social interaction mo sa kanila? Okay naman. Okay naman. Kasi we could talk naman sa kanila. We could maintindihan nila. Kasi we are not, din kasi kasi pag napapag-aral ka na, hindi mo naman sabihin, you are mataas na. Nandun pa rin yung pagpapakumbaba. So, yung mga nagtatanong din, meaning siya, interested din sila. Yes. Kung saan ka ba nang galing, anong ginawa ko, ay, nag-aaral ka na, ilan ka. Ganun na lang. Yung family. Kasi ang family ties din kasi minsan ang mahalaga. At saka yung sa mga friends, ganun. Kasi halos parang kilala kami dyan. With that area. Okay po. Sige, that's with the oral naman po. Oral, di ba, pag speaking. How about naman po sa written ninyo, ma'am? Written fluency in English. Okay naman yung mga written naman. Okay din. Okay naman. Kasi we could write naman. Pero yung mga iba naman kasi fluent sila masyado mag-English. Pero sa written din, minsan meron din mga magaling sila. Hindi magaling sa Hindi rin magaling sila. Kasi may mga researcher kasi before, kasi our lolo is that Kakaduan. You know what is Kakaduan? He is the one who will talk about kung may mga problema, parang mga jury. Sila yung mga jury dyan. Meaning to say, there are no talaga, like, native language or traditional way. Meron bang traditional way of writing sa Doray? Wala kami Same as ganito lang? Same as. Walang special. Wala kami mga sinasabi. Yung parang mga baybayin, mga ganyan. Weird na baybayin. Pero yung the way we talk, yun lang, iba lang siya. Kasi kuminsan, kasi parang kasi na-influence na kami sa mga Americans. Kasi yung mga first na talaga din sa first edition. Americans. Okay. So, walang wala kami lang yung sinasabi. O ito ang ating ito tayo. Writings. Yung mga native language. Meron din kami mga language. Pero hindi siya nakaka-affect sa writing style kasi magkaiba. Kasi wala kami ano to? Same. Same lang po.
Okay. Pero yung mga hindi nakapag-aral naman, nakakalita. You could explain. You will just explain it then translate. Sige po, okay po. Next naman po tayo. Dito na po tayo sa sa second question, so number 2. So, how do cultural expectation or tradition shape the role of cultural background in developing English fluency? Example, are there any culture expectation ba na pag teduray ka, dapat teduray ka lang, hindi ka marunong mag-English, or pwede rin na expectation na, uy, dapat kayo mga tinuray kayo, dapat marunong na kayo mag-English, ganyan. So, meron po bang mga expectation ang culture rin? Kung ayun na lang po, yung time na alam nila lang magaling ka na, mahusay ka na sa pag-i-English, may mga expectation pa po ba sila sa Ano pa tayo mga expectations? Marami tayong mga expectations sa tulad ng mga halimbawa yung mga anong klaseng kultura. Sa iba't ibang kultura. You should adapt. You could adapt din. Kasi hindi lang naman pero nandun pa rin talaga yung sarili nila po. sariling kultura namin. So, pag halimbawa naman din, kasi para kami mga kwan lang din ba yung baga, we could adapt sa mga ibang mga kung ano ba mga kultura nila. With the respect that we to of them. As long as they should also respect us. No discrimination. Kasi dyan tayo kasi nagkakaano na discrimination. Kasi kung minsan, parang ganito, pinagkatsa ka. Kasi tinuray ka. Kasi ganito ka. Kasi ang sabi ng mga iba dyan, siguro, we are just listening to it. Tinitignan lang namin ang kung ano. Mag-ano ating baka Observe lang. Observe. The next, with that observation, magkakaroon na ng interpretation. Sundo. Going back kanina, sabi yun, na-share yun na yung parents nyo pa lang, sila na yung nag-ano sila. Meaning to say, wala silang mga other expectation. Yun lang, in-expect din nila na magiging magaling din kayo. Oo. Okay. Mag-aral kayo. Kasi parang hindi pong lang diba? Yes po. Kahit ano pa ang mo, ang klaseng tao ka, mayaman ka, wala ka naman pinag-aralan, hindi ka lang din luloko. Ano yung sinasabing ka sa amin, sa pag-aaral, hindi yan manakaw. Diba? Opo. Hindi yan mananakaw ang pinag-aralan. Nandyan lang siya. Okay po. At yung kayamanan mo, mawala yan. Okay. Sige, move naman po tayo sa oral English naman. Sa pagsasalita ng English. Yun, parang, I think nasabi niyo naman din po no na wala namang cultural expectations. Ito ba? Sa written, wala naman yan po. Kasi, as long as you can read, Mm. and understand. In constructing naman siguro sa written, di ba? Example for essays. Like, paano ba yun siya? Like, inintindi nyo muna sa tedoray bago yung English, or kung kaya nyo, diretsuhin nyo na sa English? Directly. Siguro, depende. Depende sa competency ng tao. Kasi, kami naman nakapag-aral kami, di ba? So, i-understand mo kung ano, hindi mo namin sabi na inaano yung halimbawa. Ano ba yan? Ano ba itong how?
Kasi sa So, kung ano pag-interview, yung mga development, office of development for, kaya, parang ganun. So, we could understand it. upon interviewing din po sa students kahapon kasi yun nga, sometimes alam nila, yun nga, hindi, not Alam particulars, nila, oo, pero hindi nila kayang i-express sa English. Oo. Alam nila. Alam nila, we know it, we could express it as long as kung ano lang Mm, iba. okay. Ganun din, siguro, kahit mga ibang tribo kaya, Mm, diba? Ano kaya ito? So, kasi, before naman sila sa mag-ano you have to learn through research na, Opo. Mm, nag-research ako from sa mga halimbawa, mga culture, mm. Sige. Kasi naman po tayo sa, ano naman, sa mga challenges na ng students. Meron naman din po kayo nami-meet na mga Tedoray students po sa pagtuturo ninyo. Mahiyain. So, ayun. Ayun. minsan ayaw nilang masabi na, kasi parang, okay, pag nakita ko yung apelyido nila, from who are you? From where are you? What is the name of your father? Kasi, ano yan, sino ka? Mom, ako mom from where in that taga saan ka? Marunong ba ka mag-ibigay? Oo. So, kahit ano pa, hindi ko makalimutan kasi yung aming salita. Na-preserve pa rin. Kahit na, Hindi katulad ng ibang mga sabi ko, sinasabi ko sa mga, pag nandito kayo sa estudyante, kailangan kilalanin din ninyo. At huwag natin kalimutan kung sino tayo, kung sino kami. Ganun ang sa kanila. Minsan, meron din mga batang minsan na mahiyain sila magpanggap, ganito, yun pala kahit nahuhuli sila doon sa pagsasalita niya. malaman mo. Malaman mo, kung marunong ka na magsalita. Kailangan sabi ko ganun, pag nandito na kayo sa syudad, aral, pag mag-aral, nakalimutan yung kultura. Pero yun, ma'am, despite ba na mahiyain sa kanila, so di ba, nakaka-affect din yun sa their ability to communicate tapos mag-participate sa discussion. Kung mag-participate din sila, pero hindi ka Yung, hindi baka ngayon, iba yung dating. Pero ano po ba, more on tatawagin sila or kailangan Yung tawagan. hindi sila yung mag-participate. Okay, sila mismo? Ma'am, ako ma'am. Mag-volunteer? Mag-volunteer kami, hindi. Kasi mahiya na sila. Big challenge. Pero pag tinanong mo nun, they could. Sila. Makasalita. Okay, so next po tayo sa next question tayo. In regarding naman sa kanilang oral sa pananalita nila, di ba pag tinawag nyo na sila, meron bang mga factors na sa mga Tedoray students na nahihirapan sila magamit ng English? Siguro mga pronunciation ba? Accent? Mga accent. Okay. Depende naman yan sa tao. Kung ang mga accent nila, minsan parang duyan. Opo, parang malumanay. Malumanay yung... Kasi marami tayong salita na diba? Lalong yung mga balig. Alam mo ang balig? Iba ang balig. Ang balig yung ayaw ko maluman. Ganun. Saan kayo pupunta?
Opo, meron kaming ganyan interview kahapon, si Maricel nga po dito sa CITED. Sabi niya, yung yun nga, yung accent is malumanay, ganyan. Tapos pag Parang magsalita na sa nagaduyan-duyan. English, where are you going? Parang gano'n po ba? Going? Parang ganun ba? Are you going to school? Parang ganun. Bakit parang ganun? So, meaning to say na nadadala po ng mga students. Minsan nadadala. Ayoko mo. Where, alam mo na, ganyan sila. Kasi ang ano ko, iba kasi, ano na, kasi sa, Fix na yung age. anak ko. Pero sa students, Sa ganun. mga students kasi, they could adapt also yung mga kanilang salita from that area. Lalo na sa mga Opo. kasi kung minsan, parang mga ibon. Diba? Parang mga ibon. Akala namin ang mga tiguan sa we are also like you. Yes. Sige, proceed naman po tayo sa kanilang written. Di ba nagpapa-exam naman din kayo? How are they in sa siguro sa mga essay, mga ganyan. Okay naman. Marunong din. So, wala naman pong difficulty such as yung mga grammar, spelling, meron po. Wala akong na-met. Wala kayo. Wala akong na-met. So, from, makahiya-hiya. yun po, Siguro. iba yung pronunciation nila. Ang walang is yung pananaw. Opo. Kasi yun kahapon may na-interview kami. Pag mali ang pronunciation niya, mali na ang spelling niya. So, mali na yun sa essay niya. Ganyan naman. How he understand, how he will adapt. Parang ganun lang. Kasi madali naman yan na mag-adapt as long as you could express yourself. Okay. So, sige, proceed naman tayo sa specific intervention. So, meron po ba kayong gustong i-suggest? For both both oral and written na interventions or programs na gusto mong matulungan yung mga Tidore students na mahasa yung kanilang oral fluency and written fluency at the same time. Pwede po kayo magbigay ng siguro pinaka gusto niyo Is that ang alisin nila yung kanilang hiya. In anong type of program kaya sa tingin? Sa mga programs, kailangan talaga yung mag-use sila sa buhay. Or halimbawa, pwede kayong suggest ng workshop, mga program, yan, seminar. Seminar, ganito, kasi alam mo yan, sa mga ganyan mga students, yung mga sana, magkuha mo hanggang hindi makakuha ang lahat, Talagang mahirap. So, ganun lalo. Hindi parang hindi sila agad-agad sunggab. Ang iba dyan. Yeah. Kailangan pang pinili. Kailangan. Ang dito, saan dyan? Observe. Yun lang, di ba? Mas kasi tayo, magkakapatid tayo. We are just, hindi lang kami Same daw ang Tidore tsaka ang sa inyo,
Yun yung mga Islam. Ang sa amin naman, isa sa kasi may mga tar sila. Tar sila. Ay, sila. Tar sila. Kasi yung isinulat na hindi ko rin na kasi parang Mga writings po yun. sila. Kasi one of the researcher family Mm. may mga nawala na yung ano namin libro how to speak how to hanapin kasi yung mga anak ko kahit hindi yan sila magsalita ng iba kasi dito yung sila ang alam lang nila mama pero they could understand they could not even speak. Opo, may ganyan din na challenge. Kasi meron din kami na interview. Dito na sila, sa city na sila lumaki. So, ang struggle naman nila is paano aralin yung Tiburay language. Pero andun pa rin yung willingness sa kanila. Pero yun talaga yung challenge nila. Kasi nga dito na sila lumaki. Pero sabi ko nga sa mga kahit na Ilocano kayo, Ilocano, Taguray, you could speak. Kasi hindi pa may mga challenge. Sige. Nag-aaral sila. For oral fluency naman, meron po ba kayong speaking activities or strategies na programs na maka-encourage sa Tiburay students? Kahapon, isa sa mga sinadjust nung na-interview namin is parang magkaroon ng ano ngayon, program na mahasa sila sa speaking. Parang contest ba yun? Like mga debate, mga spoken poetry. Kayo, gusto rin. Yung iba mga mag-debate, may debate, how to interview. Opo. Diba? So, parang kami lang, yan ang isa rin para ma-motivate. Kasi maano sila yung, like, sa short time lang naman, maano talaga sila magsalita. Salita sila. Pero kahit na ganyan lang, they are just observing that madali yung quick, parang quick ang kanilang dyan. Madali sila makaano. Madali ang mga Tiburay. Madali sila For ano naman, ma'am, next tayo sa, siguro this would be the, the last question dito. Pero mamaya baka may mga gusto kayo na add. Pero dito na lang. Ano ba? Di ba, mayroon iba na merong challenge. Wala naman kayo nakuha na challenge sila sa pagsusulat, no? Wala naman po. Pero you think for, pag magsulat, anong klaseng pagsusulat? siguro yung mga essays, ganyan. Or meron nga kahapon, simple sentence lang, hindi niya makonstruct kasi hindi niya alam paano. Alam niya lang sa utak niya, pero hindi niya masulat in English. So, kayo po bilang teacher, paano niyo kaya sila matutulungan kapag may ma-encounter na kayo na ganun na students? Kailangan alamin kung ano yung dapat hindi niya maisulat. Opo. Although nandyan sa utak niya, Hindi niya she could not even express. Opo, or she could not write. Hindi niya masulat. Kasi nandun lang niya sa utak niya. Sabihin mo yan sa salita mo, halimbawa, and then interpret. Diba? Apo. Interpret. Tapos, in that way kasi maano na rin, ay, ganyan pala.
Kasi, ma-adapt din nila yun. para makita mo kung ano yung outcome. Okay. So, yan naman. Yan. Thank you so much po, ma'am. There are no follow-up questions naman. Maybe you have something more. Kasi sa mga to-be-guard students, minsan nangyayari, they cannot even talk. Kasi, yun na nga, sabi ko, mag-talk kayo. Sabihin mo kung ano na yung gusto. Para malaman natin kung ano ang way ng matulong sa para matulong. Huwag mong sabihin. Kasi pag sinabi mo, nobody would, hindi mo malalaman. hindi malaman ng kami kung ano ba yung problema mo. Kaya kung minsan, meron din kasi mga halos ikamatay na lang. Kasi parang maiksi ang maiksi. Parang kumbaga, sabi ko, kailangan habaan. Or, kung minsan malaman mo sila, nagpakamatay. Ganun. Why? Kasi siguro, Hindi nila ma-express. hindi nila ma-express yung sarili nila. Parang madali lang sa kanila. Kasi siguro yung sabi, yun lang ayaw nila. Ayaw nila madagdagan. Ayaw nila Yung may iba ganyan, no, na ang mababa, may iba talaga na tinuray, mababa ang tingin sa sarili. mababa. Parang sila ang nabala sila sa mundo. Ang ganun. May mga Paano nyo sila kaya ma-encourage mo yung ganun? alam mo, minsan, sa amin yan, sa college. Sabi ko, kung mayroon tayong gusto, sabihin mo. Kasi dapat mabasa sa sarili mo ang kung anong gusto mo. Like explaining, understanding, kasi nandun lang Talk talaga. Communication. communication. Kasi kung Sige, ito last na lang po for conclusion. Any encouragement ninyo kasi we will write it down sa aming book sa magiging ipapublish namin natin. So, any encouragement ninyo for the Tedorai students, for those who are challenged, hihirapan, and then dagdagan nyo na lang din ng motivation sa iba na. sa kanila. Okay. So, ang discipline sila, they will mag-aral. Mag-aral sila. Parang sa kanila. It is not, kung meron kang maiambag, diba? So, Bakit mo itago? Open your eyes. Huwag mo ibaon. Diba? Yes, ma'am. Huwag mo ilagay sa baon. Alam. Open it. Stress. Silang ganyan. Yes, ma'am. Ibang makatulong. Sige. Diba? Yes, ma'am. Yes, kaya pinagsisikapan namin. Sige, yun ma'am. Sige, mag-end na tayo. Thank you ma'am for your time and mga insightful, mga insights niyo talaga. And gusto na talaga namin yung
ano ninyo is, ayun, ano tawag dito? Yung confidentiality, and then also, would you like to be, would you be willing to review a summary of their interview to confirm its accuracy? Meaning to say, pag na-transcribe na namin ito, gusto nyo ba bang tignan, basahin ulit kung tama ba yung mga senior notes? Wait. Okay. So, yun lang. Thank you so much, ma'am. Sige lang, kahit halimbawa, ano yung mga problem, just see me. And, ano ba ba? Actually, ma'am, we see this kahapon talaga, parang naging eye-opener sa amin, sa group namin. To the right student should be heard. Kasi nga, marami na dito. Parang, wala man lang may lumalapit sa kanila, wala man. Meron silang mga gustong mangyari pala, gusto pala nila may pa-workshop, pa-seminar, pero walang may nag-a-approach sa kanila. Kasi they will not approach siguro. Kasi alam mo, nakikita tayo. They are just waiting kung ano. Kaya nga, minsan sila sabi, huwag kayong kung baga, huwag mag-antay, magsalita. Diba? Yes po. Dito, kung saan, alam mo yan, pag may binibenta yung tururay, nakabalot. Ay, yun, naka-cover. Opo. Cover. Hanggat hindi mo tanongin, ano yan talaga? Kasi, Oo, ganyan yan sila. Ano ba yan talagang tururay? Ay, sabi niya, ay, makahiya man. Ipapinta ko sa ano, hanggat hindi mo pa tingnan ko daw. Gusto kong nakatago. parang ganun. Nakatago. Ay, naku, ewan ko naman. Hanggat hindi mo tanongin kung ano yun, bagay na yan. Siguro. Dalahin ko sana. Sabi ko, ay, magsama ito. Pero sabi mo antay-antay lang siya kung ano ba. Parang ganun kasi mahiya. Mahiya siya. Magkano yan ang ina man sa amin, auntie. Same lang din ang pronunciation sa inyo, no? Ina is ang kurta is what? Ang pera, kurta. Ayun. Ay, kurta. Uwan ni kurta ang Eden. Ang Eden sa amin is Nanay? Eden. Eden. Bok. Ang tatay. Eden and Bok. Bok. B-O-H. Book. Bok. Ang cute naman. We could drive also in controversy. Yung mga ayoko we could drive. Pero yun lang, itong English alphabet pa Parang rin. sa alphabet na. Wala kami yung mga katulad ng Arabic, apo. Wala pala. Wala. Kasi mga Amerikano, doon na kami Okay po. sabihin mo pa na, ay, mahiya kasi sabihin mo, then tayo, na ina, bili ko siya, ganun, ay, akin na yan ha, bilhin ko na yan. Lambing. Ako hindi ako makalimit sa buhay. Pinagmamalaki ako. Wow. Kaya nga ang sabi ko sa akin, para daw kami mga ibuto ng mahal, ayaw ko man din yan, wayag, Wayig. wayag, mama, Tom, ayaw ko man din. Kasi minsan, ayaw ko man din. Kaya may nag-isa.
Ayoko man din na. Ano? May mga Ano ibig sabihin niya? saan kayo pupunta? Ayoko man din. Ayoko man din na. Ay, oo, yung sinasabi nila. Ayoko man din na. Where are you? Ah, Marcel, how are you? ayan, yan mo yung example nung ano How sa amin are kahapon. you? Pag i-English niya, where are you going? Ayoko man din na, di ba, ganyan. Nadadala niya. Kami, Fluent. Expert na rin po. kasi nasa, kumbaga, we are here, they are here, we are here. And they were getting there din mo sa inyo. Mga balik, iba rin yung mga balik. Baleg. Di ba sinabi nila baleg yung Doon tayo hilaw ba yan? Baleg. Baleg. Ang mga balik, na sinasabi niya, iba ang mga Ayun. Iba ang pag-pronounce nila. ang kantat, lupa, tuna, may, dito banda sa mga along ko, ang sabi nga tuna. Ang tuna is that dito ko sa baba. Okay. Ano yung doon diba tuna? And then, pupunta na kayo dito sa baba. Kasi mama ko. Punta na kayo dito sa baba. Kasi mama ko man. Ang daba is rice. Tinabal is ulam. Ay, oo. Tinabol. Tinabal. Ang kugit dito. Tapos, Same lang. apoy. Ang fire is apoy. Apoy. Asan? Apoy. Adisan. Ay. Adisan. Ayaw ko man din na. Ay, saan kayo pupunta? Parang nagulat siya. Ay, Adisan. Ayaw ko man din na. Ay, where are you going? Parang ganun. Hello. Where are you going? Parang ganun. Ang ganda. Sige, ma'am. Thank you so much po, ma'am, sa oras ninyo. Pio Bagi. Ang Pio Bagi is Sulat mo dyan. thank you. Pio Bagi. Pio Bagi. Kahit magpunta kayo. Pio Bagi. Thank you. Thank you. Ang hello niyo, ma'am. Hello? Parang Pio Bagi. Ayot man din Pio Bagi. Ano sa February, thank you for your participation. Pio Bagi. Pio Bagi. Punta kayo dun kay Ma'am Betito. Betito. Or Ma'am Bones. Ma'am Bones na. Talaga? Ilong rain siya. Si Ma'am Betito. Pure din siya. Costa. Ikaw ang ibig sabihin, ikaw lang pinaka-pure dito. Kasi di ba si Sir Philip Huffman din siya. Our Lola. Ang mother niya is Cuevas. At saka kami. Sino pa ba dito? Wala na silang masabi. Yun lang daw. Kayo lang talaga. Pure. Oh, pure. My father is high school. Mataas na rin. Kung ano, di ba mataas na yun makapag 4th year high school. Kasi noon nga, ano, hanggang grade 1 na lang. Mataas na. She could even Read and write na speak. could write. Sinusulat si mama. Mataas na yun.
kasi noong when nung mga kabataan pa lang, ah, sila mama, nasa Amerika, yung mga tao, Mm. they are tapos, Sige. Sige, ma'am. Thank you so much po. Thank you talaga. Ay, ma'am, sa inyo na yan siya. Opo. thank you very much. Ito din, ma'am. Ay, ang pirma. Hindi na Okay. kailangan. Pirma?